Kamusta po kayong lahat? Nais ko lamang pong bigyan kasagutan sa mga nagtatanong about sa prayer. Ano ba talaga ang prayer? Paano ba mag-pray? Kanino tayo magpi-pray? Bakit walang power yung prayer natin? O bakit naman yung iba, ang prayer nila powerful, may kasagutan. Yung iba naman, pray sila ng pray pero na frustrate naman sila. So, nais ko po kayong bigyan kung ano sinasabi ng Word of God about prayer. Ngayon po, kung meron po kayong naiisip na mas magandang explanation, mag-comment po kayo, i-share nyo, encourage nyo. Kasi po, itong time na meron tayo ngayon sa panahon natin, sa ating bansa, sa ating sitwasyon, sa pamilya, sa lockdown, at dahil merong virus, kaya nasa mga tahanan tayo, ang tanging bagay na magagawa natin na makakatulong sa iba maliban sa pag-share ng mga supplies, ng mga blessings, is to pray. Ito, meron tayong panahon to pray to our God, our living Savior. Pero nais ko po kayong bigyan ng idea. Nasa inyo po paano nyo po ito i-apply sa inyong buhay, pero ito po ang sinasabi ng Word of God. Sa prayer, ito po sinasabi ng Word of God. Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Do not worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Sinasabi po dito sa talata na ito na ano man daw ang pangangailangan natin, ano man ang mga nais natin, mga desires, even yung mga hurts, mga feelings natin, emotions natin, pwede nating sabihin kay God at pwede nating hilingin kay God. Now, according sa verse na ito, kay God po natin sasabihin. Hindi po natin sasabihin sa tao. Dahil ang tao po ay limitado. Hindi po natin sasabihin sa mga patay na dahil sila'y patay na. Hindi po natin sasabihin sa sino mang Diyos dahil wala namang ibang Diyos maliban kay Jesus Christ, our God and Savior, our living God, our living hope. Agad na nagko-communicate sa atin, agad na nakikipag-usap, nangungusap sa puso at isipan, at meron ding audible voice na pwede kang marinig, mga encounter sa Kanya. Yan po ay tunay na Diyos. Kaya pwede mo siyang makasalamuha, ma-experience, at makilala sa pamamagitan ng prayer. Kailan po ba mali ang prayer? Mali ang prayer mo kapag nagpipray ka sa tao. Mali ang prayer mo kapag nagpipray ka sa hayop o sa mga spirito. Mali ang prayer mo kapag nagpipray ka sa angels. Demonic man yan, o God's angels, hindi tayo sa kanila nagpipray kay God through our Lord Jesus Christ. Mali ang prayer mo kung nagpipray ka sa mga sinaunang saint, sa mga sinaunang mga rebulto o kung ano-ano man. Why? God is the only person na pwede nating panalanginan. Doon natin i-focus ito ng ating prayer sa Kanya because God is a real God. He hears our prayer. He knows what's in our hearts and mind. Kaya nga sinasabi po dito sa talatang ito, in everything, kausapin mo si God bilang kaibigan. Kausapin mo si God bilang person na nagmamahal at nakakaintindi sa'yo. Minsan, kaya sobrang burden po tayo kasi ayaw po nating mag-pray at hindi natin sinasabi kay God yung totoo. Alam nyo, it's okay to tell God everything. Mga frustration mo, mga galit mo. Instead na nagpo-post po tayo ng mga negatibong mga bagay, you pray to God. Instead na gusto mo na lang sabihin sa asawa mo, pamilya mo, mga frustration mo dahil sa COVID virus na ito, you pray to God. Instead na magalit ka sa government, you pray to God and pray for our government, for our president. Alam nyo, minsan sinisisi natin si God eh. Pero ang truth, frustrated lang tayo kasi hindi nangyayaring gusto natin. Kaya nga sinasabi sa talatang ito, the moment we pray
The moment we tell God everything, yung everything po hindi yung, oh God, ito na yung gawin mo, yung parang niloloko natin si God, parang tinatry-try lang natin. Hindi po ganon. You tell God everything, what's in your heart, what's in your mind. Kasi po, si God ang tunay na nakakakilala, nakakaunawa sa atin. At alam nyo po ba, we human beings, kailangan natin na ilalabas yan. Kahit po psychologists, mga psychiatrists o sino mang mga matatalinong tao, hindi po alam kung anong tumatakbo sa puso't isipan ng isang tao. Mga patterns, mga behavior patterns, kaya nilang malaman, pero yung pinakapunot dulo hindi. But Jesus Christ knows it. Pero alam niyo, pag nilabas niyo yan, sinabi niyo yan kay God, merong relief. Kaya you pray for your family, you pray for your loved ones, sa government, sa sitwasyon ngayon, you pray. Alam ko po mahirap yung sitwasyon. Alam ko po hindi madali. At pwedeng sabihin ninyo na, oh, ganun lang, magpipray lang. Hindi lang po lang. Kaya po powerful ang ating prayer, hindi dahil magaling tayo mag-pray. Kaya po powerful ang ating prayer, hindi dahil maganda yung sinabi natin. Kaya po powerful ang ating prayer, hindi dahil sa magandang oras, maganda ang panahon, kay may maraming tao, kay maingay. When you pray to God, God hears you. Kaya po powerful ang prayer, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay God. Nagpipray tayo sa makapangyarihan, sa magaling, mas matalino, mas malakas, mas matibay, mas nakakaintindi kay God through our Lord Jesus Christ. At alam nyo, sinasabi ng verse na ito, when you pray to God everything, mapupuno ang puso't isipan mo ng kapayapaan. Hindi mo maintindihan pero merong peace. At alam nyo, dahil meron ng peace sa inyong heart and mind, doon na kayo ngayon nakakapag-isip ng tama. So that's why you pray. Pray for your family, pray for your loved ones, you pray for healing, you pray for provision, you pray for guidance and wisdom, you pray for miracles, you pray for supernaturals. Ipanalangin nyo po yan. Even your hurts, your pains, yung mga negative things, alam niyo sobrang stress na yung mga tao, depressed na yung mga tao, and I'm speaking right now, I sense there's someone na suicidal, depressed, wala nang magagawa sa buhay niya. I pray to God for your life right now, that you experience the presence of God, the love of God, the joy of God, the peace of God. And I'm speaking to a mother, a father, a family, but a person right now, sobrang hirap ka na, don't commit suicide. Don't hurt yourself, don't blame yourself. This is not the time to blame yourself or hurt yourself. This is the time to pray. Pray to God and God will hear you and God will respond. Hindi man sa paraang gusto mo, but sa paraan ni God na alam niya makakatulong sa'yo. You pray for somebody, you pray for someone, you pray sa mga sino mang nangangailangan, sa mga nagkasakit, sa mga frontliners, sa mga, alam nyo, yung takot, yung fear, yan po yung pumipigil sa atin. Ngayon, kaya nagkakaroon tayo ng mga wrong decisions. But right now, even right now, you can pray to God, call to God, our Heavenly Father. Christian ka man, anumang lahi ka, sino ka man, it doesn't matter. Our God, our Lord Jesus Christ, will hear your prayers. Sa Bible, anumang mga lahi pinagaling ni Jesus Christ, ang sino mang lumapit sa Kanya, it does not about kung sino ka, anong race ka. Ang totoo po nito, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po natin kailangan ng mga salitang racism at kung ano-ano man. There's only one race. It's the human race. Meron lang pong one race. Human race. Mga tao. Maring iba man ang kulay, iba man ang language, iba man ang pamantayan, iba man ang kultura. We are people na nilikha ni God at si God lamang nakakaintindi sa bawat isa sa atin. So you pray to God, call to God in the name of Jesus. Alam nyo, minsan, wag po natin gawing sistema o formula, yung pangal in Jesus name, tas magic na, no. Kaya po natin sinasabing in Jesus name, kasi si Jesus ang nagbayad ng sin, si Jesus ang nag-reconcile sa atin kay God, si Jesus ang nagbigay ng way para makalapit tayo kay God, si Jesus ang nagbigay
sa atin ng blessings and favor, kaya nararanasan natin ang presence ni God. Kaya pag sinasabi natin in Jesus name, sa pangalan ng person na namatay sa krus para sa akin, sa pangalan ng person na nagbigay sa akin ng opportunity to come before the presence of God, yun po ang nasa isip natin. Kaya po sinasabi ang in Jesus name, hindi para magic. Ang sinasabi po natin in Jesus name ay acknowledgement kung sino si God sa buhay mo. In Jesus name means sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Lord and Savior na totoo at buhay. That's why we pray. We pray for our government, pray for our loved ones, pray for the people na alam nating nangangailangan ngayon. At alam nyo po, hindi ko mapapangako sa video na to na kaya kong i-bless kayo physically, materially, but I can pray for you. Bago po tayo mag-end, I want to pray for you. The Lord loves you, the Lord bless you, the Lord heals you, the Lord guides you. You are blessed, you are favored. You will experience extreme prosperity right now. Merong mga ginagamit si God right now to help you, to help your family. Even yung mga taong di nakakapanood nito right now, Lord, I believe something great will happen sa life nila. Matatapos ang pagkalat ng virus, merong vaccine na mapo-formulate, na binigyan mo ng wisdom. And thank you, God, may mga makaka-recover miraculously, Panginoon. Thank you, Father God, for your love, for your joy, for your protection sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. This is our prayer in our Lord and loving Savior, Jesus Christ. God bless you all.